Ay! Magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Kamusta mga pare? Andito na naman tayo para pag-usapan ng mga issue sa bayan. Nako. Andito na naman tayo at sasabihan na naman tayong bayad ng mga talagang tunay na bayad na vlogger. Sana all bayad, no? Anyway mga pare, meron tayong pag-uusapan kasi to si Pinky at si Kong Miao. Senator Pinky at Kong Miao nagkakainitan na. Nako, ano kaya to? Ano kaya ibig sabihin nito? Nagkakasagutan na sila, no? Kasi itong bigyan ko lang kayo ng idea. Ito kasing si Lacson, si Pinky, si Senator Pinky Lacson. Bakit naman Pinky, Paring RJ? Wala lang, ano ba? Bagay naman sa ano. Wala lang, bakit ba? Gusto ko lang tawagin siyang Pinky. Ano bang masama doon? Anyway, so ito kasing si Senator Lacson, di ba naalala nyo na si Jinggoy, si Joel Villanueva, si Senator Jinggoy, tsaka si Senator Joel, may mga picture kasama sila Alcantara at yung iba pang mga ano. Kumbaga, may ebidensya na kasama yung ibang senador dun sa mga di umano'y na may flood control project o gumagawa ng katarantaduhan diyan sa mga project nila, mga district engineer, di ba? Nakita natin yan. At tila't pinapaniwalaan ni Senator Pinky Lacson etong mga to. Pinaniwalaan kagad kasi meron ng picture eh. Ngayon, mas naniniwala siya doon kaysa doon sa sinabi ng Diskaya. Kasi ang sinabi ng Diskaya ang mga may problema dito o yung mga kasama nilang gumawa ng katarantaduhan yung dyan sa may Congress. Di ba pinangalanan nga isa-isa at dinamay pa nga si Zaldico at si Romualdez. So nung narinig natin yon o yung lumabas yung mga pangalan nung the name that you cannot be mentioned, ayon kay Senator Chis Escudero, biglang pinalitan si Senator Marcoleta bilang Blue Ribbon chairman. Sino ang pinalit? Ito si Senator Pinky Lacson. Tapos yun, pag after nun, nabaliktad na ang kwento. Senador na ang may kasalanan ngayon. Ang galing nila magpaikot, no? So ito ngayon, ang kumakalaban o dumadarag dito sa mga animal na politiko natin. Walang takot tong bata na to. Itong si Kong Miao kung tawagin. Ito yung si Kiko Barzaga ng Dasmariñas, Cavite. Lupit, ang lupit. Buti tong bata na to, medyo kahit papano, matapang talaga, may yagballs eh. Yung iba dyan, ang ina nyo. Nakupal kayo eh. Mga kupal kayo. Eto meron yung picture. Ito yung picture na sinasabi natin na si Senator Lacson, di ba pinaniwalaan niya nga yung mga picture. O papaniwalaan ka rin ba namin, Senator Lacson? Kasi meron ka picture sa Diskaya. Ito, yun. Di ba may sinabi siya dyan nung una, parang may nagtanong sa kanya, kilala niyo po ba ang Diskaya? Ay, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yung mga Diskaya. O, ang palusot niya dito, bumisita lang daw tong mga Diskaya para dun sa campaign sa Davao. Ano ka ngayon? O, tsaka kasi imbis na tupagin nyo yung mga binanggit ng Diskaya, ibig sabihin, hindi naman natin pinapawalang sala tong Diskaya. Wala namang problema dyan, dapat mapanagot din yung mga yan. Ang nangyari, imbis na aksyonan nyo o mag-focus kayo doon sa issue na binanggit nila o yun doon sa mga kongresista na binanggit ng Diskaya, nagfo-focus kayo dyan sa sarili nyo, sa Senado mismo. At sinabi pa nga ni Senator Amy sa kanyang balita, sa kanyang balita kahapon o nung isang araw,
nag-leave daw siya sa GC nila, sa Senate, sa 20th Congress. Bakit? Kasi puro paninira daw o puro pang-aapi lang daw sa mga senador ang nangyayari doon. Sino kaya ang nang-aapi? At sino ang inaapi? Yun ang malaking tanong dyan, di ba? Ang problema lang kay Senator Amy talaga kasi hindi niya pinapangalanan. Sino yung sino nang-aapi? Sino nag-aaway-away dyan sa GC? So nag-live siya. Paano tayo makakachismis niya, madam? Talaga Senator Amy, hindi mo malaman talaga. Parang naririndi siya kasi nga ang sinasabi niya kahapon, sinabi ko rin to sa video nating nung isang araw o kahapon ba yun? Isang araw. Na daw, parang hindi na daw kagaya ng Senado dati na pag may sakuna, pag may lindol, pag may bagyo, pag may bahan, nagtutulungan o nag-chip in. Ibig sabihin, ng chip in, nag-ambagan. Nag-aambagan yung mga senador para makatulong doon sa mga nasalanta ng bagyo. Ngayon daw wala na daw yun. Ano nangyayari daw dyan? Awayan. Ang lulupit. Ito yung video natin dyan patungkol dyan kay Kong Miao at kay Pinky. Awayan nila. Putay na, lupit ito. Pero bago natin umpisahan yan mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Kasi napapansin ko, ang daming nanonood pero hindi pa rin konti ang nakasubscribe. Kaya please subscribe to my channel kung nagustuhan nyo. At syempre, yung aking Facebook page na paring RJ at ang aking TikTok account na paring RJ Banateros. Palakpakan. Ito panoorin natin to si Pinky, si Senator Pinky at si Kong Miao. Hindi, matanong ko lang pa. Ay, mali. Sorry. Di pala yan. Tara. Share na to. May namumuo nga bang word war sa pagitan ni Senator Panfilo Lacson at bagitong kongresista na si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga? Konting rewind at context sa posibleng dahilan ng banggaan ng dalawang mambabatas. Nagsimula yan sa post ni Barzaga ng larawan ni Lacson kasama ang controversial Diskaya family. Sinalagnayan ni Senator Ping at sinabing binisita lang siya sa opisina para imbitahan na suportahan ang isang rally sa Davao City. Ito yung palusot niya ni Lacson. Tapos yung dulo, may the end. Alam niyo yung mga style ng may the end, parang medyo mataray ka, sir, ha? Si Risa Ontiveros, yung meron siya yung post na yun, wala daw siyang kinalaman sa BICAM, tapos may period. Tapos ito naman si Ping Lacson, the end naman siya. Taray, ah. But Kong Kiko is not buying that explanation dahil real friends daw ang senador at ang mag-asawang kontraktor. The saga doesn't end there dahil may post si Senator Lacson. The lawmaker is looking for a veterinarian with an animal psychiatric ward. Ang dahilan umano ay meron daw baliw na pusa at Uy. So, parang palusot niya dito, hindi naman daw si Barzaga o hindi naman daw si Kong Miao ang pinapahapyawan niya dito. Halatang halata naman, sir. Ano ba? Wag mo namang wag mo namang kaming gawing tanga. Pwede ba? Pwede? Baka pwede lang. Kasi hindi na tanga ang mga Pilipino at yung iisipin mo kung kung sinasabi mong baliw itong kasi veterinarian clinic with animal, sino bang pusa-pusa dyan sa Congress? Di ba si Kiko Barzaga lang siya nang nagsasabi na pusa siya, di ba? O ngayon, ano sinasabi mo? Baliw to si Barzaga? Ano ka, doktor? Doktor ka na ba? Dati kang pulis, oo. Pero doktor, para malabo. Hindi ka pwedeng magsabi ng baliw o sasabihan mo na parang may sakit sa utak yung kongresista na yan. Meron naman siyang sinasabi na, alam mo yun,
may na-diagnose, inano naman ako, nagdaan naman ako sa physical test. O dumaan naman ako sa mga test na wala naman problema sa akin. Wala naman problema sa pag-iisip ko. Kumbaga weird lang siya. Oo, weird talaga kasi biruin mo naman. Tsaka bata pa to eh. Bata pa tong mama na to eh. Bata pa tong mama na to. Ano daw? Bata pa to si Kiko. Alam ko 26 yata to. 26, 25. So, mapaglaro pa yan. Pero aside from sa pagiging bata niya, tignan nyo yung yung laman ng utak ng bata na to. Kasi mas malawak pa to sa inyo. Yung mga senador na nandyan sa Senado. Lalo na sa'yo, Senator Lacson tsaka kay Soto. Mas malawak pa to at mas nakakaintindi pa to. At tandaan nyo yung tatay nito hindi basta-basta rin. Si Barsaga, 'di ba? Hindi rin basta-basta yung tatay nito. Kaya hindi nyo pwedeng maliitin tong si Kiko, si Congressman Miao. Kasi meron talagang utak at lumalaban. Kahit tingnan nyo nga, si Speaker nilalabanan, kayo ba? Anong ginawa nyo? Hindi kayo makapagsalita. Sinabi lang yung pangalan ni Escudero, 'di ba? Sinabi ni Escudero, lumaban si Escudero diyan kay Romualdez. Huwag niyo kaming gawing dito, kagaya ninyo diyan. O anong ginawa kay Escudero? Dahil binanggit mo yung pangalan at pumapalag ka sa akin, napalitan siya. Sino pinalit? Sabi ni Kong si Tuta Soto daw. Di ba? Ganun lang. Ang sabi dito, help. Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? We have a crazy cat that keeps meowing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ibig sabihin nito, eto lang makikita nyo pa lang dito, meowing on the ground floor, 'di ba? Anong tawag sa house? Mababang kapulungan. See? Babasahin nyo lang tapos sasabihin niya hindi daw para dun. Ayun ako. Ngayon meron dito ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Sino kaya pinapatukuyan niya dito? Siguro si Marcoleta, upper floor. Ibig sabihin yung upper, pataas na kapulungan ay tinatawag sa Senate, di ba? Lower and upper house. Basta simple lang nagets nyo mga banateros. Ibig sabihin, pinapatamaan niya talaga. Cat sa baba. Sino ba nagmamiyaw dun? Sino ba miyaw ng miyaw sa Congress? O sa lower house? Di si Kiko Barsaga. O sino tahol ng tahol sa upper? O sino yung kalaban mo dyan na ganon ka ng ganon, pukpuk ka ng pukpuk ng away na naman tayo dito di si Marcoleta, di ba? Ayun lang yun. Nako, Ping Lacson, kami pang anuhin mo. Yung dog na pawang maiingay. Wala naman pinatamaan ang chairman ng Blue Ribbon Committee, pero may sagot na agad dyan si Barzaga. Posible kasi, doon pa lang sa cat sa lower cat sa ground floor. Yun pa lang alam mo na kung sino pinapatamaan mo. Tapos papalusot ka na hindi. Pikon ka lang. Tingin ni Kong Kiko si Senate President at Tito o Tuta Soto ang kanyang pinatigan. Si Tuta Soto. Ibig sa Tito Soto, Tuta Soto ang tawag. Gago rin. Siraulo din to Kasi si Barsaga, makulit din talaga to Ngayon, imbis na na Tito Soto, tinawag niyang Tuta Soto. Tingin tuloy ni Barzaga na magkaaway na
ang mag-BFF na Lacson at Soto. Tanong ngayon ni Barzaga kung ang susunod na kabanata ay may bagong Senate President na nga ba? Ano daw? May bagong Senate President na daw. Susunod na kabanata. Nako. Sino kaya ang papalit na Senate President natin sa susunod? Nako, sino kaya? Tapos meron pa siyang post, etong si Kiko Barzaga. Wait lang ano ko lang ha. Teka lang. Oh, ito may post siya. Ito. Teka, screenshot ko lang, hindi ko na Hindi ko na nailagay ba? Sorry ba? So ito, may post siya dito na ilagay ko lang mga pare. Wait lang. Sana yan? Screen. Meron siyang post dyan. Ayan. Uy, baka nakita niyo yung ano ko. So ito yung post niya. Ayan tignan na yun. Ping Lacson. Ano sabi niya dito? Ping Lacson. Nakala ko nakakatakot na pulis ka. Bakit buhay pa ako? Duwag ka ba ano ba yung nabubululak? Kasi duwag ka ba pag kapwa politiko na ang kalaban mo dahil takot kang madamay si Kong Roy Loyola? Anong ibig sabihin nito? Nako. Tropa niya ba si Loyola? Alam nyo kasi mga pare, ito meron kasing problema dyan sa silang. Ito, may mga netizen na nag-share ng mga picture o yung mga nangyari dyan sa silang. Kasi meron dyang flood control project din na, alam mo yon, na nakakapagtaka bakit parang substandard yung mga ginamit dyan tapos gumuho. Actually, hindi naman yan hindi pa nga natatamaan ng flood to gumuho na kaagad. Ito mga pare. Wait lang, ilalagay ko So, ano to? Paano ipapaliwanag to ni Loyola? Diba? Ito si Loyola na congressman ng tama ba? Congressman din to? Oo, tama. Congressman Loyola. Ito yung flood control project na isa. Tignan nyo naman. Gumuho, di ba? Kasi kung hindi mo yan, kung titipirin mo talaga yan, yung mga materialis dyan, konti lang ang, yun din ang halimbawa, ang pera mo dyan, pang maninipis na bakal lang. Diba? Ang binigay sa'yo, pang maninipis na bakal, guguho talaga yan. Ito pa yung sumunod. Ito pa yung isa na nakita natin. Ito, hindi sa akin galing to. Ito yung mga nagko-comment dyan sa post ni Kiko Barzaga. Ito pa isa. Tignan nyo, wala pang ang flood Diba? Wala pang flood control yan. Wala pang flood. Ibig sabihin, wala pang flood. Hindi pa bumabaha. O hindi pa nag-uulan. Pero ang nangyari, gumuho na kagad itong part na to, itong nasa gilid. Nakita nyo ba yan mga pare? Ayan, lakihan natin para mas makita ninyo. Ayan, gumuho na kagad yan. Tingnan nyo naman ang dumadaan dyan. Rumaragasaba yung tubig. Hindi naman, di ba? So, paano ipapaliwanag ito ni Congressman Loyola? Di ba? Congressman Loyola ng silang Cavite. Paano mo po ipapaliwanag to? Kasi si Kiko Barzaga parang may sinasabi patungkol sa'yo. Ano ba to, Kong? Ano to? Baka pwede mong ipaliwanag yan kasi nakakapagtaka. Kasi kung tutuusin, dapat yung mga bagay na yan, itong mga posisyon na to, dapat maayos yan kasi sa bundok nyo ko ilalagay
O kaya, ayan na, naglalabasan na yung baho ng mga to. Ba't ang gabo-gabo? Oh, hindi ako nagsabi niya na Congressman Loyola, si Kiko Barsaga. Kasi tinatanong niya si Ping Lacson, akala ko nakakatakot na pulis ka, Ping Lacson. Bakit buhay pa ako? Actually, medyo naghahamon siya dito ng ano eh. Ano, kaya mo ba ako? Parang ganun siya. Luwag ka ba pagkapwa politiko na ang kalaban mo dahil takot kang madamay si Kong Loyola? Ano niya ba si Kong Loyola? Ayun ang tanong. Ano ni Ping Lacson si Congressman Loyola? Alam naman natin itong si Ping Lacson ay taga Cavite. So baka may kaugnayan sila ni Congressman Loyola at ito ni Ping Lacson. So ano kaya yon? Kaya baka pwede mong sagutin kung sinong sasagot sa inyo, Ping Lacson o Congressman Loyola. Ano ba? Ano bang nangyayari? Bakit may mga gantong name drop na? May kaugnayan o may usapan ba kayo ni Ping Lacson dyan sa mga flood control project nyo dyan sa Silang? Nagtatanong lang naman po ha. Ito'y tanong lang. Hindi naman tayo nang aakusa. Kumbaga tinatanong lang natin kung ano bang meron dyan. Bakit may tinatanong to si Congressman Barsaga patungkol sa inyo? Ping Lacson at Congressman Roy Loyola ng Silang Cavite. Yon. So, kayo na ang umusga mga pare kung sino talaga sa kanila ang nagsasabi o alam mo yun, dumadaan sa tuwid. Kasi parang napansin natin si Ping Lacson inapikon eh. Medyo na siya eh, medyo nagsasalita na siya ng kakaiba eh. Alam ko meron pa yata dito, teka lang, nasaan na ba yung video? Dito sa part na to eh. Tanong ngayon ni Barsaga. Ay wala yung ano. Wala yung parang nag-post yata si Ping Lacson patungkol kay nananawagan kay Mayor Jenny. Mayor Jenny, ito yung nanay ni Kiko Barsaga na pakiayos yung anak mo ganyan-ganyan kasi medyo nakakagulo na sa amin, parang gano'n. May ginagalang kayo basta may ganun eh, may ganung style eh, alam mo yon, papuri muna tapos binanatan yung anak, kasi si pakiayos naman to si yung anak mo na si Kiko, si Kong Miao, kasi nasasabutaan na kami, nadadali na kami sa mga pinagsasabi nito eh. O diba, isipin nyo to mga pare, Nung tumatakbo tong eleksyon, kahit ako alam nyo ako, medyo alanganin ako dito nung nakita ko to si Kiko. Alanganin ako dyan. Ba't gawa ganyan yan? Kasi hindi tayo sanay. Okay, hindi tayo sanay sa style niya na, ba't nagbo-boxing to? Ba't nagbo-boxing? Bakit parang miyaw ng miyaw? Tinawag dun sa Dasma na speech yan, meow 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 meow. So mawiwirduhan ka talaga pag hindi ka sanay sa mga gano'n, kasi ang sanay tayo sa mga politiko na kung ano-anong sinasabi, 'di ba? Tapos kakanta. So natural na 'yon. Okay, walang problema 'yon. Nakikita na natin yan noon pa, yung style ng mga politiko na yun. Wala naman problema. Pero nung nakita ko to, si Kiko Barsaga, medyo na-weirdohan. Ano nangyari dito sa batang to? Bakit yan totoo? Kahit kayo kayo rin, di ba? Huwag kayong huwag kayong kunyari, hindi kayo ganyan. So, aminin natin na medyo na-weirdohan talaga tayo dito sa batang to. Pero nung nagsalita na siya patungkol kay Romualdez, putya, may bayag to. Okay to. Kasi walang nagsasalita na iba na kongresista patungkol kay Romualdez. Takot lahat sila. Ito lang yung tumayo. Si Romualdez lahat ng dyan. Pati nga si dinadarag niya di ba? Sino yun? Si Charis. At least ito nagsasalita. Tsaka nung nakita na natin yung mga interviews niya, may laman yung yung utak ng bata. May matalino. Alam nyo, parang rin yan parang
Miriam Defense. Di naman nagmamyaw-myaw si Miriam, di ba? Di naman. Pero sa sobrang talino niya, hindi na mag-gets nung mga kasamahan niya. Kaya nga napaiyak ni Miriam si Soto, di ba? Di ba? Naalala niya. Kasi may ang konteksto nun may sinabi si Soto parang kinopya lang sa ibang bansa, ganun. Sabi ni Miriam, di pwedeng ganyan. Di pwede yung kokopya ka ng ano to? Magayang gumawa ang sarili mo. So, nakikita natin dyan. Tsaka si Atty. Guanzon, parang ganyan din. Parang si Miriam din. Matapang din magsalita, di ba? Saan kayo nakakita niyan? Wala na kayo makikita ng ganyan. Dito lang yan sa sa Pilipinas ngayon na medyo, alam mo yon, na talagang itong tumatayo laban sa mga animal na dyan sa nakaupo po tayo na. Buti na lang may mga ganito. Paano na lang kung wala? Paano na lang kung lahat yan mga demonyo? Ano mangyayari sa Pilipinas? Puta, wala na. Nganga na tayong lahat. Puta na yan. At ito pa mga pare, may papakita pa ako sa inyo bago tayo magtapos kasi etong si Marcos Jr., di ba pumunta yan sa Cebu? Tapos pasilip-silip dun. Sinisilip yung gumuhong bahay, di ba? Ano kaya yun? Ba't kaya gumuho yun? Isipin nyo to mga pare. Ito lang medyo lang ako dito. Isipin nyo to, yung mga flood control project na yun. Halimbawa, wag naman sana. Tangina talaga. Wag naman sana kasi may mga dam tayo, di ba? Paano na lang pag yung lindol tumama dun sa mga dam na meron tayo? Di ba? Tapos nasira yung dam, kailangan ng flood control project, tapos masisira din yung flood control. Putang kawawa ang mga Pilipino sa mga tarantado na to talaga. Yung ganong kalakas na lindol, ewan ko makakasira ng dam yun. Tapos meron pa nga tayo nababalita na fault line, dadaanan daw yung, ewan ko kung totoo yun, basta parang nakita ko lang sa newsfeed ko na meron daw paparating na bagong lindol. Yan daw yung tinatawag na fault line na dadaanan daw talaga lahat. Putang ina, nakakatakot. Kasi kung biruin mo, lumindol na, nagiba na yung mga bahay, di ba? Tapos babahain ka pa dahil nasira yung dam. Wala. Patay tayo lahat dahil sa presidente nating tanga. Putang ina. Paano ko nasabing tanga? Tanga naman talaga. Tignan nyo to. Ayusin ko lang Putay na yan. Tuwan-tuwa ang mga, actually hindi nga natutuwa sa kanya Diba? Mas natuwa pa nung dumating si BP Sara nung di ba? Duterte. Diba? Yan ang sigaw ng taong bayan. Talaga Duterte. Nakita nyo ba yun mga pare? Pero ito, nakita nyo ba tong putang inan to? Pasensya na, nakakamura talaga Alam ko hindi bagay sa akin, sabi nung ilan. Sabi nila hindi daw bagay magmura, okay? Pasensya na, pero wala makakapagmura ka sa tarantado na to Alam ng mga Pilipino, alam ng taong bayan na dyan sa Cebu, especially sa Cebu, kasi bumagyo. Okay, pupunta na si Marcos. Putang ginawa niya doon, parang may hangover. Ano nangyayari dito? Sakit pa ng ulo ko papunta-punta pa dito Parang ganun, si gago, no? Tapos, akala ng mga Pilipino, bibigyan ng tulong. Nagdala ng bigas. Putang ina, hindi na lang bigas, bibenta pala. Gago. Ano mga gago, di ba? Putang ina yan, nalindol ka na nga. Putang ina, nasira yung bahay mo, wala na kayong trabaho, wala kayong makain, kailangan ng tulong ng gobyerno. Bebentahan mo pa, pukin ng ina ka. At hindi ba lang isa't kalahating tarantado Pinagpalaki niya pa 20 pesos na bigas, agad na pinabuks.
okay ka pa, no? Bukan na yung tarantado talaga to. Agad na pinabuksan ni PBBM para sa apektado ng lindol sa Visayas. Ang kita mong katarantado talaga. Isipin nyo to, puta ina, ako nalindol na ako Bawa, nandyan ako, taga Cebu. Puta, nalindol na ako, tapos bebenta mo pa ako ng bigas. Tarantado ka ba? Gago, ibigay mo sa amin. Hayop pa sa hayop pa. Para lang ma-justify o maipagmalaki niya yung sinasabi niya na 20, yung sinabi niya nung eleksyon, nung tumatakbo siya na gagawin nating 20 pesos ang kilo ng bigas. Di ba sinabi niya yon? So para lang matuloy, putang ina, ito na naman, pinagmalaki niya. Alam mo, President Marcos, hindi ka na ba naman tanga-tanga rin? Bakit ka kasi magsasalita ng alanganin ka? Puta, dapat nagsabi ka gagawin nating 35 pesos. 35 pesos. O pwede siguro yun. Baka kaya pa 35 pesos. Puta, ginawa mong from 60 pesos ang pinakamagandang kilo ng bigas. Puta, ginawa mong 20. Hindi ka man naman tarantado. O, tapos, para lang ma-fulfill yung promise fulfill ang sinasabi nila. Putyang ina. Para lang matupad yung pangako niya, anong ginawa? Alam ko parang ito yung yung smuggled na bigas, yung mga hoarding. Dito yata galing yung mga binibenta nila diyan sa Kadiwa, Kadiwa store . So parang ganoon. Tingin ko lang naman yun hindi tayo sure. Diba maraming bigas silang nahuli, pinasarado nila. So kinumpis ka yun. Baka doon na yun. Yun na yung bibenta nila para hindi na sila lugi. Imbis na bigyan mo ng tulong o yung mga modernisasyon na kailangan ng mga magsasaka, di ba bigyan mo ng traktora, putang inan to, gago, bigyan mo ng palay. Tulungan nyo yung mga magsasaka para ngayon dahil na konti o masasabi natin na hindi na sila gumastos para dun sa mga halimbawa sa pagkuha ng palay, bigyan nyo ng pataba, ganun. Hindi na sila gumastos doon. Ngayon may bebenta nila ng mas mura. Pag mas mura, ngayon yung kukuha o yung mga store, mas mura nilang maibebenta. Ganun ang style, putang inang to ni Marcos, gago talaga. Ang ginawa, gumawa lang sila ng isang store na tinatawag nilang Kadiwa para dun ibenta yung 20 pesos na bigas. At eto, take note mga pare, take note mga banateros may limit yung pagbili mo ng bigas. Diba? Siyempre 20 pesos yan, putya, tatlong kagad. 5 sako kagad sa akin. Hindi, may limit ka, parang 10 kilo lang yata . Kita mo kagago. Ba? Tsaka hindi matutupad, hindi yan natupad. Ito kung yan nabibenta na sa mga merkado natin dito sa Pilipinas, pagpunta mo ng palengke by 20 pesos na bigas, yun masasabi natin, puta, totoo yung sinabi mong gago ka. Pero kung yan, dyan lang sa specific na ginawa mong palengke, na alam naman natin na ginawa mo lang para magmukhang malupit ka, walang mangyayari. Putangin na. Dinaig pa siya ng ng Vice President. Anong ginawa ng Vice President? Nagpadala kagad ng tulong diyan. Anong ginawa ng Davao? Nagpadala kagad ng truck ng tulong diyan sa Cebu. Dinaig ka pa ng mga yon, punyeta ka. Tapos ikaw nagbebenta ka ng 20 pesos na bigas. Hindi naman tarantado talaga. Ay nako, Marcos. Gising-gising din, putay na. Matatapos ka na, puro pa katarantaduhan yung pinagagawa. Hindi umayos, no? Umayos ka naman. Papapalitan ka na lang ni BP Sara, hindi ka pa umaayos. Yes. Diba? Maano na lang, mawawala na lang to si Marcos putang ina, legacy may iwan nito. Nagbenta ng 20 pesos na bigas dun sa Lindol. Ang saya, no? Ang saya. Yeah.
Yan ang ganyan ng mga galawan ng presidente, parang gago lang. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung ating videos, please subscribe to my channel at huwag kakalimutang mag-share at mag-like ng ating mga videos. Paki-follow na rin po paring RJ sa aking Facebook page at paring RJ Banateros sa aking TikTok account. Ganun din, paki-follow ang DZAR1026 SMNI at yung ano natin, Banateros 2.0 sa Facebook. Maraming salamat mga pare. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama pala, takpakan. Pag mali, banatan. Di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili